Headline sa hapon. 30 minuto ng malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat tutukan bago matapos ang inyong maghapon. Headline sa hapon. Ngayong po ay Lunes, ika-13 ng buwan ng Enero taong 2025 sa ating pong mga headlines sa hapon. Mahigit 1 milyong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dagsa sa iba-ibang lugar sa bansa na pinagdarausan ng kanilang National Rally for Peace. Grupong Manibela nagprotesta para kondinahin ang anomalya sa Public Transport Modernization Program. 3 security guards sa Isabela arestado sa unang araw ng pagpapatupad ng election gun ban. Mahigit 150 mga Pilipino apektado na ng mga wildfire sa Los Angeles. At Jisoo ng Blackpink sasabak sa rom-com zombie series sa Pebrero. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kaserbisyo, kapayapaan at pagkakaisa ng mga namumuno sa bansa ang ipinanawagan ng religious group na Iglesia ni Cristo sa National Rally for Peace sa Quirino Grandstand. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Maynila, si Bert Dizon. Bert! Tony, nagsisimula na sa mga sandaling ito ang National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand na dilaluhan ng mahigit sa 1.5 milyon na katao mula sa iba't ibang lugar at lalawigan sa bansa. Ayon kanina kay Edwin Sabalia, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na malinaw ang mensahe ng pagtitipon ngayong hapon, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lider sa gobyerno at pagtutok sa mga naglipa ng problema ng bansa tulad ng kahirapan at korupsyon sa pamahalaan ang dapat unahin, hindi ang mga bangayan. Malinaw aniya na pagkakasundo at pagkakaisang nais nilang iparating sa mga nasa pamahalaan at hindi pagkakawatak-watak. Ito rin ay bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, dumalo dito kanina ang ilang mga senador at ilang mga lokal na opisyal ng Maynila at ang ilang mga kumakandidato ngayong eleksyon bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Kaserbisyo mo sa Quirino Grandstand, Bert Dizon para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Bert Dizon. Umabot na sa mahigit 200 ang dumalo sa nationwide peace rally sa Davao ayon sa pulisya. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Davao City, si Ernel Tokmo. Ernel! Tony, umabot na sa mahigit 200,000 ang dumalo sa nationwide peace rally sa Davao City ayon sa Davao City Police. Kaninang tanghali, bumuhos ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa city proper para sa mapayapang rally na nananawagan ng pagkakaisa, pagtigil sa sigalot sa politika at pagtutok sa mas mahalagang isyu sa lipunan. Ang mga kalahok ay mula sa INC sa Davao at Soccergen Regions kasama ng ilang mga taga-suporta ng mga Duterte. Ginanap ang programa sa San Pedro Square na tampok ang sayaw, kantahan at panonood ng peace rally sa iba't ibang bahagi ng bansa sa LED screen. Patuloy ang programa pero wala pang makilalang personalidad ang lumahok o nagsalita. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Ernel Tokmo. Para sa isang political analyst, malinaw na pagpapahayag ng suporta kay Vice Presidente Sara Duterte ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam na programang Gising Pilipinas, sinabi ni Ronald Llamas na mahirap sabihing non-political o non-partisan ang aktibidad, lalo na kung ang paghiling ng kapayapaan ay walang kaakibat na paniningil ng pananagutan. Bukod dito, may galit din anya ang INC sa Administrasyong Marcos Jr. Tayo naman, we weren't born yesterday. Ito ay hindi simpleng peace rally. Ito ay clearly suporta sa Vice President. Kaya pag sinabing non-political o non-partisan, baka hindi naman talaga ganon.
Dagdag pa ni Llamas, maaring makaaapekto ang National Rally for Peace sa posisyon ng ilang mambabata sa pagtalakay sa reklamong impeachment laban sa Vice-Presidente. Ayun ang problema sa ating mga politiko eh. Wala namang ideological or political moorings o wala naman silang ganong klaseng loyalty, no, sa isang pananaw. Kaya anytime pwede silang mag-shift ng loyalty. Kaya itong malinaw naman din itong rally na ito, pang pressure sa kanila dahil malinaw din na alam ng mga nag-organize nitong rally ay madaling pressure rin ng mga politiko. Investigasyon sa banta ni Vice Presidente Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. natapos na ng NBI. Task Force na naatasang mag-imbestiga sa umuning EJK sa war on drugs. Tapos na rin ayon sa DOJ. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yusores. Christian. Tony, sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolio na bagamat natapos ng investigasyon ng NBI sa banta noon ni VP Sara, kailangan pang dumaan sa pagsusuri ng kanilang prosecutors ang resulta ng investigasyon at mga ebidensya. Ayon kay Fadolio, nakadepende sa resulta ng evaluation ang desisyon kung irerekomendang magsampa ng reklamo sa Department of Justice para isarang sa preliminary investigation o kailangan ibalik sa NBI para manganap ng dagdag na ebidensya at tumibay ang kaso. Kasama sa mga inimbestigahan ng NBI ang taong kinausap umano ni Duterte para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. I think that will be part of the things that we'll be looking into when we send our prosecutors to find out if they have any information leading to the one who was contacted supposedly by the Vice President to execute the acts. Samantala, kinumpirma rin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na natapos na ng binuong DOJ Task Force ang 60 araw na investigasyon sa umano'y EJK sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kasama na rin dito ang mga pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing kaugnay ng drug war. Gayunman, hindi pa masabi ni Yusek Vasquez kung may nakita ng sapat na ebidensya ang task force para irekomenda ang pagsampa ng kaso laban kay Duterte at iba pang idinadawit na opisyal. That's an ongoing report naman, Christian. So it didn't end upon the end of the 60-day period initially given the task force, and it's something that will require further coordination with other investigating agencies and committees, Quadcom included. Sa serbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pang balita, kasado na bukas ang ikalawang sunod na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. 90 sentimos ang imamahal sa kada litro ng diesel, habang 80 sentimos naman sa gasolina at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunso ng dagdag presyo sa bawas produksyon ng Russia at mga bansang kasapi ng OPEC. Inaasahang pagtaas ng demand sa Asia at dahil sa winter sa Amerika at Europa. Kung may panibagong dagdag sa presyo ng petrolyo, bawas singil naman ang bubungad sa bill sa kuryente ngayong Enero. Sa anunsyo ng Meralco, 0.22 centavos ang ibabawas kada kilowatt hour, bunsod ng pagbaba ng generation cost. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, asahan ng 44 na pisong tapyas, habang 112 pesos naman kung 500 kilowatt hours ang monthly consumption. Polisiyang nakamamatay at hindi nakabubuhay. Ganito inilarawan ni Manibela President Mar Valbuena ang Public Transport Modernization Program ng pamahalaan dahil sa mga lumalabas umanong anomalya. Ilang buwan matapos hikayatin ng mga tsuper at operator na mag-consolidate sa isang kooperatiba. Sa kanilang protesta sa labas ng LTFRB, isinalaysay ng mga jeepney driver at operator na si Lito Andal kung paano sila sumali at bumuo ng kooperatiba. Ngunit mistulang pinaasa lang umano sila ng LTFRB nang hindi sila payagang magparehistro ng ruta. Pero kami nga ay nakapagkooperatiba. Ngayon po, hindi po kami makakari. Kami nga ng kooperatiba na, hindi pa rin yung payagan, ay ito pa yan, walang kooperatiba yung payagan. Ayon kay Andal, malayo ang binibigay na ruta sa kanilang kooperatiba kumpara sa naunang rutang Lipa City Lemery. Kakaunti rin ang mga pasahero sa bagong ruta na maaaring makaapekto sa kanilang pamamasada.
Ilang buwan na rin anya silang pabalik-balik sa LTFRB upang kausapin si Chairman Teofilo Guades kaugnay sa kanilang suliranin. Pero hanggang ngayon anya ay hindi pa rin natutugunan ang kanilang issue sa pagpaparehistro ng pasada. Sinabi naman ng grupong Manibela na asahan ng isang panibagong malawakang kilos protesta ng kanilang hanay laban sa PTMP bago matapos ang Enero. Nananawagan ng proteksyon ng mga mangingisda sa Zambales dahil sa namataang monster ship o ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales. Sa panayam ng programang Kabayan, sinabi ni Pamalakaya Zambales Vice President for Admin Joey Marabe na bagamat may banta, hindi anya sila titigil sa paglalayag dahil ito ang inaasahang kabuhayan ng karamihan sa kanila. Hindi mawala po yung takot at mga pangamba. Kaya nga po, number one na hinahingi po lang po namin talaga yung maritime kaligtasan po ng lahat ng mga mangingisda, mapamaliit na mangingisda o mapalaki. Hindi po kami naniniwala ang solusyon ay gera. Kailangan po ng mapayapa at yung pagkakaisa namin mga mangingisda at ng sambayang Pilipino. Hinimok ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pamahalaan ng mas komprehensibong aksyon laban sa muling pagde-deploy ng China Coast Guard na tinuguri ang monster vessel sa West Philippine Sea. Dapat anya ngayon pa lang magkaroon na nagkakaisa at pangmatagalang tugon para protektahan ang karapatan at kaligtasan at seguridad ng mamamayang Pilipino sa harap ng paulit-ulit na panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag ni Senador Estrada, nasa panig ng Pilipinas ang mga legal na batayan para ipaglaban ang karapatan sa teritoryo. Arestado ang 3 security guard sa unang araw ng implementasyon ng election gun ban sa Isabela. Nahulihan sila ng 2 shotgun sa isang checkpoint noong linggo. Bagaman may ipinakitang certificate of exemption, nalaman ng COMELEC na pinoproseso pa lamang ito. Depensa nila, rehistrado ang baril at ginagamit bilang proteksyon sa trabaho. Ang Jones ay nasa red category ng mga election areas of concern. Sa Central Luzon, umabot na sa 25 ang naaresto sa paglabag sa election gun ban. Sa tala ng Police Provincial Regional Office 3, 6 ang nahuli sa Bataan, 2 sa Bulacan, 8 sa Nueva Ecija, 6 sa Pampanga at 3 sa Zambales. Higit 300 checkpoint ang itinalaga sa buong rehiyon habang higit 2,000 mga pulis ang ipinakalat bilang bahagi ng nationwide gun ban ng COMELEC para sa 2025 midterm election. Nilinaw naman ng Korte Suprema na hindi dapat otomatikong itinuturing na panggulo o nuisance candidate ang isang individual na kulang ang pondo para sa pangangampanya sa buong bansa. Binigyan din ng Korte na sa demokrasya, lahat ng mamamayan ay may karapatan tumakbo sa public office, pero dapat ay naaayon sa pamantayan ng COMELEC sa malaya, patas at maayos na halalan. Sa desisyon, sinabi ng Korte Suprema na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang COMELEC on Bank nang ideklara si Juan Ollesca na nuisance candidate sa pagkapangulo noong halalan 2022. Pinabura ng Korte Suprema ang petition for certiorari na inihain ni Ollesca at ibinasura ang resolusyong nagkansela sa kanyang Certificate of Candidacy. Dagdag pa ng Korte Suprema, dapat na ituring na nuisance candidate ang isang individual kung layon lamang nitong magdulot ng kalituhan o gawing katatawanan ang proseso ng halalan. Nagsagawa ng final trusted build ang COMELEC para sa automated counting machine at consolidation and canvassing system na gagamitin sa 2025 elections. Kasama ang International Certification Entity at media, sinelyuhan ang USBS na naglalaman ng source code at iniimbak na para sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, handa na ang sistema para sa mock election ngayong Sabado. Pinayuhan din ni Garcia ang mga law enforcer na maging patas sa pagpapatupad ng gun ban at pinaalalahanan ng mga kandidato na hindi maaaring palitan ang mga nag-withdraw ng kanilang kandidatura. Sa iba pang balita, sinisiguro ng pamahalaang Pilipinas ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga Pilipinong naaapektuhan ng wildfire sa Los Angeles, California.
Sa panayam ng programang Kabayan, sinabi ni Philippine Consul General in Los Angeles, Adelio Angelito Cruz, na wala namang napapaulat na Pilipinong nasawi o nasaktan, habang 150 Pilipino na ang inilikas. Bumuhos din ang tulong sa binuksang donation hub ng isang Filipino restaurant owner para sa mga biktima at fire responders. Marami naman po tayong mga Filipino-American organizations na handang tumulong po at tulungan silang hanapan ng ibang trabaho. Kung gusto po nilang humingi ng tulong sa konsulado, ay maaari po nilang tawagan ng aming hotline na 1323-528-1528. Ayon naman sa Filipino Community Leader sa Los Angeles na si Emmanuel Munda sa programang Gising Pilipinas, patuloy silang nakaantabay sa mga maaari pang mangyari hanggat hindi naapula ang apoy. We're definitely comforting each other and contacting each other and making sure that we know where to go. There's a Facebook group called SoCal Filipinos that has over 11,000 members, and they've been great at posting resources for anybody who is a victim of the fire, or also to help volunteer and help out as well too. And sa pinakahuling datos, 24 na ang namatay habang mahigit 12,000 istruktura ang naabo sa wildfire. Inaalam pa ang sanhi ng apoy kabilang ang posibilidad na arson. At kaugnay niyan, tinatayang nasa 150 Pilipino ang naapektuhan ng mga wildfire sa Los Angeles. Ayon po yan sa LA Consul General Adelio Cruz. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation center ang ating mga kababayan habang tinutulungan sila ng mga otoridad na makahanap ng malilipatan. Dahil karamihan sa kanila, nawala na ng tirahan dahil sa sunog. Ang mga Pilipino ay kabilang sa mga inilikas nang magliyab ang mga apoy sa Los Angeles. Dagdag ni Cruz, nakikipag-ugnayan na sila sa mga Filipino-American organizations upang matulungan ang mga biktima ng sunog sa paghahanap ng trabaho. Ipinagkaloob na rin ng Department of Foreign Affairs ang emergency assistance na nagkakahalaga ng $200 para sa bawat Pilipinong apektado ng wildfire. Sa iba pa nating mga balita, 22 aktibong pulis ang sangkot umano sa drug haul noong 2022 pinadidisarmahan at isa sa ilalim sa restrictive custody. Nagbabalita at nagseserbisyo si Tricia Lindo. Tricia! Tony, sinabi ni PRO3 Regional Director at concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na iniutos na ni PNP Chief General Romel Francisco Marpil ang pagdidisarma at pagsasailalim sa restrictive custody ng higit 20 aktibong miyembro ng Philippine National Police. Ito'y kasunod ng paghahain ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa 3 pulis na sangkot sa kontrobersyal na drug raid noong October 2022 kung saan nasa 990 na kilo ng sabu ang nasamsam. Sa kabuuan ng 30 pulis na kinasuhan, 2 rito ay compulsory retired, 3 ang optionally retired, 1 ang resigned at 2 naman ang na-dismiss. Kaugnay nito, suportado ng PNP ang anumang resulta ng investigasyon ng Department of Justice at hindi umano kukonsintihin ng PNP ang tiwaling gawain sa kanilang hanay. Kung may mga ganito po mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. No PNP, regardless of the present administration or the previous administration, will allow yung mga ganitong illegal scheme. Mga nag-retire at mga opted to resign, they can still be charged criminally po. Ang hindi na lamang po pwede natin gawin ay filean po sila ng administrative case because wala na po tayong jurisdiction. Sa serbisyo mo sa Campo Crame, Tricia Lindo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Tricia Lindo. At susunod, hirit na gag order ng direktor na si Daryl Yap sa reklamong cyber libel ni Vic Soto, pinayagan ng Muntinlupa RTC. Ang mga detalyeng yan sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Tony Velasquez sa Headline Abroad.
Hindi pa ho tayo headline abroad Headline pa lang dito sa Pilipinas. Pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling na gag order ng direktor na si Daryl Yap sa kasong cyber libel na isinampa ng aktor at TV host na si Vic Soto. Kaugnay ito sa pagkakadawit ng pangalan ni Soto sa teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Sa inilabas na kautusan, pinagbabawalan ng dalawang panig na pag-usapan ng detalye ng kaso sa publiko. Bilang pagtalima sa sub judice rule hanggang hindi pa tapos ang pagdinig, ipinagpaliban din ng korte ang pagdinig sa Enero 15 at inilipat sa Enero 17. Pinakokomento naman sa loob ng 3 araw ang kampo ni Soto kaugnay sa motion for consolidation ng kampo ni Yap. Pinag-iingat ang mga overseas Filipino workers at tinuguri ang third country recruitment ng mga illegal recruiter at mga sindikato online. Nagbabalita at nagseserbisyo sa DMW si Gabriel Gonzalez. Gab. Tony, nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers na mag-ingat sa third country recruitment scheme. Ito'y matapos makatanggap ng mga ulat ng DMW na may mga Pilipinong nasangkot sa mga insidente ng human trafficking sa Nigeria at iba pang lugar sa West Africa. Narekruto man ang mga biktima para magtrabaho sa Nigeria mula sa Dubai, pero sinabihang ipoproseso na lang ang kanilang working visas pagdating sa Nigeria. Sa batas ng pamahalaan ng Nigeria, ipinagbabawal ang pagko-convert ng tourist visa para sa iba pang layunin kabilang ang para sa employment at kailangan mo nang mag-secure ng subject to regularization o STR visa sa Nigerian Embassy sa bansa. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na ipaalam sa DMW ang anumang kahina-hinalang job offer sa mga social media platform. Kaserbisyo mo sa DMW Gabriel Gonzalez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. At abangan, singer-actress na si Jisoo ng Blackpink, bibida sa zombie series na Newtopia. Yan at iba pa mga headline abroad. O yan na sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Tony Velasquez sa Headline 630. At sa ating showbiz balita, mga kaserbisyo, bibida sa rom-com zombie theme series na Newtopia ang Blackpink member at actress na si Jisoo. Gaganap si Jisoo bilang si Youngju na determinadong makakasamang muli ang nobyo sa gitna ng zombie apocalypse. Muli niya makakatambal ang Korean actor na si Park Seung-min matapos ang cameo appearances nila sa pelikulang Dr. Cheon and the Lost Talisman noong 2023. Mapapanood ang Newtopia sa Prime Video simula sa 7 na Pebrero. At yan ang mga headlines sa hapon. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa Teleradyo Serbisyo at napapakinggan sa Radyo 630. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez ang inyong kaserbisyo. Tony Velasquez sa Headline sa Hapon. Ito po ang DWPM Radyo 630.